Sobrang awang-awa ako sa mama ko dahil nagtitinda lang siya ng sampagita at minsan ay may extra sa paglalabada. Kaya sinabi ko sa sarili ko na dapat kong suklian ang pagmamahal ni mama dahil kitang-kita ko ang paghihirap niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Violet na pangatlo sa apat na magkakapatid. Ang sumunod kay Violet ay nakapagtapos na ng college dahil sa sobrang sipag ng nanay ni Violet sa pagtitinda ng sampagita. Na kahit minsan ay hindi niya ikinahiya dahil yun ang bumubuhay sa kanila at doon din nakapagtapos ang kanyang ate. Ang tatay naman ni Violet ay may trabaho pero lasing dito at lasing doon kaya wala siyang maibigay na pera sa kanyang mama. Kaya namulat si Violet na ang buhay ay tungkol sa away ng mga magulang dahil palagi silang kinukulang ng pinansyal. Hanggang sa lumipas sa mga panahon na nakapagtapos ng pag-aaral ang isa sa kanyang ate na buong akala ni Violet nagiginhawa na ang kanilang buhay kahit papano. Pero bago pa nakagraduate ang ate ni Violet ay nalaman nila na buntis siya kaya nasaktan si Violet para sa kanyang mama. Habang ang panganay naman nilang ate ay nagtatrabaho na pero hindi naman kalakihan ang binibigay nitong pera sa kanilang mama at minsan ay wala pa nga. Naaalala pa ni Violet noon na kasama niya ang kanyang mama na kumakatok sa kanilang mga kakilala para manghiram ng pambayad sa libro ng kanyang ate. Kaya alam na alam ni Violet ang hirap ng kanyang mama pero bakit ganun daw ang isinukli sa kanila ng kanyang ate. Hanggang sa ang panganay na ate ni Violet ay nagpunta na ng ibang bansa para doon na magtrabaho kaya akala niya ay giginhawa na ang kanilang buhay. Nakapag-enroll ng college si Violet at palagi siyang nasa top dahil ito ang paraan niya para maging proud sa kanya ang kanyang mama. Kaya bago umalis ang panganay nilang ate ay nangako siya sa kanilang mga magulang na siya na ang bahala sa pagpapaaral kay Violet hanggang siya ay makapagtapos. At kung makatapos naman ang pag-aaral si Violet, siya naman ang bahala sa bunso nilang kapatid dahil siya naman daw ang magpapaaral. Kaya sobrang saya naman ni Violet dahil hindi na nila naranasan ang hirap na dinanas nila noon hanggang siya ay nasa third year college na. Nang bigla na lang tumigil ang ate niya sa pagsusuporta sa kanyang pag-aaral kaya umiyak na lang siya sa kanyang mama. Kaya walang choice si Violet kundi maghanap ng trabaho at pumasok siya bilang isang call center agent at nag-aaral naman siya sa umaga. Kaya napapatanong na lang si Violet kung bakit ba yun nagawa ng kanyang ate at tama daw ba ang nararamdaman niya na huminto na lang sana sa pag-aaral. Grabe na kasi ang puyat at pagod ni Violet kaya naiisipan niya na huminto na lang sa pag-aaral at magtrabaho na lang para matulungan niya ang kanyang mama sa gastusin sa bahay nila. Alam naman daw ng mama nila na hindi obligasyon ng kanyang ate na pag-aralin si Violet pero siya lang daw talaga ang kanilang inaasahan dahil matanda na rin ang kanyang mama. Kaya awang-awa na lang si Violet sa kanyang mama dahil grabe na ang hirap at sakripisyo niya pero wala pa rin siyang nararanasan na ginhawa. Kung sana lang po ay nagtrabaho ng maayos ang tatay ko, hindi sana ako nagtatrabaho habang nag-aaral. Hindi ko na rin masisisi si ate kasi baka napagod na rin siya sa amin. Paano naman po ang future ko? At kung pakikinggan natin ang buo yung kwento, kung mapapansin nyo, kahit isa walang idinaing yung nanay ni Violet sa mga anak niya. Kasi naiintindihan ng nanay ni Violet na hindi obligasyon ng mga anak niya na paaralin yung mga kapatid nila. Siguro nandun na tayo sa punto na kahit papano umaasa yung nanay ni Violet na matulungan sila. Pero hindi siya nagalit sa mga anak niya na nag-asawa na dahil kaming mga nanay na nagtatrabaho at nagsusumika para sa mga anak namin ay hindi kami naghahanap ng kahit anong kapalit. Ngayon kung meron kaming mga anak na tumulong sa amin pabalik para sa iba nilang kapatid, bonus na lang ang tawag doon. Kumbaga parang blessing yon. Kaya ang maipapayo ko sa ating letter sender, kung nasa third year college ka na, konting kembot na lang, wag mo nang isuko yan. Alam mo darating ang araw na yung hinanakit na nararamdaman mo para sa mga kapatid mo ay mapapalitan yan ng pagiging proud mo sa sarili mo dahil kinaya mong makapagtapos. Tatagan mo pa, gawin mong inspirasyon yung paghihirap ng nanay mo para makatapos ka ng pag-aaral at dumating yung panahon na matuloy yung pangarap mo na makatulong sa iyong mga magulang. At bukod sa mga magulang natin, walang may ibang obligasyon sa atin kundi ang mga sarili lang natin. Kaya pag dumating ang panahon na may tumulong, blessing ang tawag doon. Kaya palagi tayong magpasalamat kung meron tayong mga kapatid na kahit papano ay natulungan tayo dahil hindi nila yon obligasyon.